makikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng DSJDW. Tumayo po ang lahat para magsimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya na ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumayin niyang lahat. At sumainyo rin. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo nagagapi ng anuman kahit COVID-19. Please smile at each other kahit may mga mask kayo at face shield. Kayong mga nasa bahay, smile at your family members and everyone there. Ngitian ninyo silang lahat. Matibay ang ating pananampalataya. Ngayon po, kalawang linggo ng Kwaresma, pagbabagong anyo ni Jesus. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya.
Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon na mula sa langit at sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ay nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng puong mahal, ako ay laging namumuhay sa pag-asa. Sa piling ng puong mahal, ako ay laging namumuhay sa pag-asa. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng puong mahal, ako ay laging namumuhay sa pag-asa. Panginoon, naririto ako iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng puong mahal, ako ay laging namumuhay sa pag-asa. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling
namumuhay sa pag-asa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinarang ng Diyos? Gayong ang Diyos ay nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya ba ay ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin? Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Purihin ka, o salita ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Purihin ka, o salita ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sinumang makapagpawaputi ng gayon. Nakita ang tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kaniyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaa. At mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Hinihiling namin na samahan ninyo kami na magluksa yung buong SBD sa kamatayan ni Father Victor Leones SBD. 12 years old pa lang, nakarinig na ng pagtawag, Victor, bigay mo sa akin ang iyong buhay gaya ng sinabi kay Abraham. Opo, Panginoon. Pasok sa dyan. Yan, sa seminaryo. 4 na taon. 2 taon dito sa building na yan, philosophy. Umakyat sa Tagaytay, novitiate. Pagpatuloy ang philosophy, post-theology. Ordained 1972. Inayos silang ipapeles. Narinig din ang pagtawag. Victor, pumunta ka ng Afrika. Sabi ni Father Vic, opo. Punta siya. 47 years ago. Ngayon namatay sa COVID. So bawat isa sa atin
Gaya ni Father Victor Leones, SBD, tinatanong din, ano ang maari mong ipagmalasakit para sa akin? Sabi ng Panginoon. Gaya sa unang pagbasa, sabi kay Abraham, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. Isakripisyo mo doon sa bundok. May katumbas din sa ating buhay si Isaac. Para din tayong si Abraham, sinasabihang, sakripisyo mo na yan. Hindi naman lahat tayo tinatawag na magsasakripisyo kagaya ni Father Victor Leones, SBD. Yung iba, sa sakripisyo na, hindi nakapag-asawa. Dahil sila ang panganay, tinulungan makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Lalo na ngayon, tinatawag ang lahat ng mga frontliners, hindi lang yung nasa ospital, kundi yung mga nasa grocery, naglilingkod sa atin, kung yung nagkukuhaan ng basura, yung mga naglilinis ng kalsada, sinasabihan, ilagay mo sa panganib ang buhay mo para makapaglingkod ka sa aking mga anak na iba. Tinatawag din tayo. Kaya, sa mga pagbasa, sa liturhiya ng salita ng Diyos, sa misang ito, 3 tanong pinapatanong sa atin. Ang una, sa kwento ni Abraham, ano ang hinihingi ng Diyos na ipagmalasakit natin para dadaloy sa ating kaluluwa ang kanyang biyaya? Sapagkat noong napatunayan ang katapatan ni Abraham kay Yahweh, nagsalita naman ang Panginoon. Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat. May katumbas din yung biyaya na binigay kay Abraham, na biyaya para sa atin, personal na biyaya ng Diyos, kung yung hinihingi niya na ipagmalasakit natin pagkaloob mo sa Kanya. Kaya huwag tayong magbiging-bingihan. Makinig tayo sa pagtawa. Pangalawa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang tanong, bakit tayo magtitiwala sa Diyos? Susugal ko yung mga pinakamamahal sa akin. Sagot ni San Pablo, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kaniyang anak? Pinagkaloob na. Tayo lang ayaw nating tumbasan. Kasi covenant ang ating pananampalataya. Hindi yan na lahat nanggagaling sa Diyos. Kahit anong katiting na maibigay mo, maligaya na ang Diyos dyan. We fill up in our bodies what is lacking in the sufferings of Christ, sabi ni St. Paul. So kahit katiting, napakahalaga sa iyo dahil tao lang tayo. Kahit katiting, napakahalaga na sa atin. Pero minsan, hindi katiting ang hinihingi. Minsan, masakit. Yun lang, kausapin mo na yung nagsismis sa iyo. Patawarin mo na yan. Mag-move on ka na ngayon. Tagal ka pa rin nag-iisip, paano ko kaya mapaghigantihan ito? Ano kayang mga masasakit ng salita ang maaari kong bitiwan para masugatan din ang kaniyang kaluluwa? We cannot move on. Parang yung isang babae na dinala sa ospital,
dahil may sakit, kim niya. Noon lang, nag-anesthesia na, tinignan nila, 3 sentimo Yan na pinakamahalaga sa kanya. Minsan, kinikim-kim din natin ang lahat. Hindi natin pinagkakaloob sa Panginoon pag hiningiin na niya sa atin. Yung katakawan mo sa pagkain po. Halimbawa, pag malasikitan mo na dahil nagkakasakit ka rin naman So ngayon, unang tanong, anong hinihiling ng Diyos na isasakripisyo natin para dadaloy sa atin ang kaniyang biyaya? Pangalawa, dapat hindi na itatanong Nagtatanong kasi si San Pablo Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya pagtiwalaan mo na. Susugal mo na. Ano ang sagot ni San Pablo? Na ipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak. Kaya ipagkakaloob din niya sa atin ang lahat ng bagay na magaganda. Kung marami ka pang pangangailangan ngayon, minsan may nangungumpisali. Nawawalan na ako ng tiwala sa Panginoon dahil tagal ko nang hinihiling ito, hinihiling ko yan, hindi binibigay. Baka ikaw hindi mo pinagmamalasakit ang katumbas ni Isaac, kaya hindi dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa iyo. Baka kim mo pa rin, 3 sentimo lang, hanggang namatay ka na lang. Ang pangatlong tanong ay mula sa Ebanghelyo. Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Iba ang nakarinig sa nakikinig. Yung nakarinig, ang dami mong naririnig Baka kasama na doon yung pagtawag sa iyo ng Diyos. Kasi hindi ka nakikinig. Ang pakikinig ay may intensyon ka talaga. Yung nagpo-focus ka, yung buong atensyon mo doon sa pakikinig kung anong sinasabi para maintindihan mo. Minsan sobrang takot natin, hindi na natin maintindihan. Parang si San Pedro ngayon. Sabi niya, Guro, tatayo na tayo dito ng 3 kubol. Isa kay Moises, isa kay Elias, isa po sa inyo. Tapos mag-i-ecotourism na tayo. Kung ngayon pa, yung mga negosyante, mag-i-ecotourism na yan. May gate na doon, magbabayad ng ticket, pagkatapos magsasamba doon. Kung ano-anong pinag-iisipan natin kasi. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Hindi tayo nakikinig. Naghahanap tayo ng mga signos, superstitious belief na, mga pamahiin na ito, tinawag ako ng Diyos dahil ganito ang gusto ng Diyos sa akin. Hanggang hindi tatamaan ng kidlat, hindi pa maniniwala. Alalahanin natin dito si Elias. Si Elias, sabi ng Diyos, magpapakita ako sa iyo, I will reveal myself to you. By lindol. Wala ang Diyos doon sa lindol. May malakas na hangin. Wala din ang Diyos doon sa malakas na hangin at saka sa bagyo. Wala doon. God revealed Himself to Elijah in the still, small voice. Kaya kung hindi mo aalisin lahat yung mga distraction sa buhay mo, itong still, small voice na kinakausap ka ng Diyos, hindi mo maririnig. Kaya hanggang ngayon, nananatili tayo sa ating kasalanan. Hindi tayo nakikinig. Tsaka hindi yan, napunta ka sa simbahan, luhod ka sandali, wala ka naman narinig. Ang tagal bago mo marinig ang tinig ng Diyos. Si Saint Teresa of Avila, 30 taon na nagdasal ng taimtim para
marinig ang salita ng Diyos. Kaya yung mga seminarista, 4 na taon dyan, 2 taon doon, novitiate, postulancy, theology pa na 4, minsan papaaralin pa sa Rome yan. Ilang taon. Minsan pa nga, hindi pa nakikinig Mga pare na yan, may doctorate na ng moral theology yan, makasalanan pa rin. Hindi nakikinig doon sa still small voice that God wants us to listen to. Kaya sa Eastern forms of prayer, mayroon yan sila. Concentrate on your breathing. O kaya sa Tibet, para marinig talaga nila yung universe. Pag may isip, may mga thoughts, may mga pag-iisip, buburahin nila yan. Hanggang empty na yung mind nila, makapasok na yung katotohanan. Ang sa atin, ang papasok ang Diyos. Paghirapan mo yan. Kailangan ng matinding spiritual exercise para marinig mo yung still small voice. Kasi pag sabi ng Diyos, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Hindi kasi sigawan yan. Kailangan maghirap ka para marinig mo yung still small voice. God whispers to your heart. Kaya kung dami kang pinagkakaabalahan, inuulit-ulit mo na uli yung Game of Thrones at saka Vikings sa Netflix dahil wala ka na ibang mapapanood, hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. Yun ang mensahe sa atin ng mga pagbasa sa liturhiya ng salita ng Diyos ngayong 2nd linggo ng mga mahal na araw. Darating na tayo, Kwaresma na. Tanungin natin ang ating sarili, itong 3 tanong. Ano ang hinihiling ng Diyos na isasakripisyo natin para dadaloy ang kanyang biyaya? Pangalawa, bakit kailangan tayong magtiwala sa Diyos? At ang pangatlo, paano natin tunay na mapakinggan ang kaniyang salita? Magsitayo tayong lahat ngayon. Sa kabila ng pananalanta ng pandemya, pahayag natin ng lakas loob ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at nilibing, nanaog sa kinaroonan ng yumao, na may 3 araw na buhay magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at nahukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga tayo na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin ng bayan. Mga kapatid, pinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at pagmamalasakit katulad ng ginawa ng kanya anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon at ang ating tugon sa bawat kahilingan. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa pamamagitan ng kalwalhatian ng pagbabagong anyo ni Kristo, nawa, patuloy magbigay ng pamukaw sigla sa mga mananampalataya, ang simbahan na mapalalim ang kanilang pananalig
para sa pagbabagong loob at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa ating bansa ang tinig ng Diyos upang matapat nilang gampanan ang kanilang tungkulin at ihatid ang tunay na kapayapaan at katarungan sa kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Matularan nawa ng lahat ang lubos na pagtitiwala ni Abraham sa pag-ibig ng Diyos Ama na ang tunay na pagsasakripisyo ay pagkakaroon ng pananalig at pagkamasunurin. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pukawi nawa tayo ng pagbabagong anyo ni Kristo na bumangon mula sa ating mga pangamba, takot at kawalang pag-asa, at sa halip, pairali ng kalakasan ng loob, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Isagawa ng mga mananampalataya ang manalangin, magayuno, at magkawang-gawa na bahagi ng panahon ng Koresma bilang mga paraan upang mapalalim ang kagalingang espiritual at lalong mapalapit sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Manatili nawang matatag sa kanilang pananampalataya ang mga labis na naapektuhan, may sakit o nagdurusa dulot ng pandemya na laging nasa kanilang tabi ang Panginoon, kung kaya walang anumang takot ang tatalo sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang lahat ng ating mga yumao ay pagbaguhin anyo ng kalwalatiang makapiling ng walang hanggan sa kanyang kaharian si Kristo, ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating pagdasal ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng lubusang pagtitiwala sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. We rise again from ashes, from the good we failed to do. We rise again from ashes to create ourselves anew. If all the world is ashes, then must our lives be true. An offering of ashes, an offering to you. We offer your failures, we offer you attempts, the gifts not fully given, the dreams not fully dreamt. Give us someplace direction, give our visions wider view, an offering of ashes, an offering to you. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating buong kapakinabangan at buong sambayanan niyang banal. Manawing lumikha, paghaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ay handang mamatay para sa lahat, pinamalas niya sa kanila ang kaniyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kasama ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Samantalang naghapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Pasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala.
Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya sa pagkunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo na kinikilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Alalahanin mo rin aming mga kapatid na nahimlay, tumaasang muling mabubuhay, lalong-lalo na at ang 2.5 milyon na namatay sa buong daigdig dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga makabathalang utos at turo ni Jesus, ang banal na diwa na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami
tukso at biyagya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Kung sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay mo ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Akap kita, parang narito ka na sa akin, at pakikisa ko sa aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Not to sight or taste or touch be credit, hearing only do we trust secure. I believe, for God the Son hath said it, word of God forever shall endure. God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since before return you faints and fails. On the cross was veiled your Godhead splendor, in your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and should a contrite if I sow. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since before return you faith and fail. Though I look not on your wounds
just like Thomas, you my Lord and you my God I call. Making more and more believe your promise. Hope in you and love you over all. Hidden God, devoutly I adore you. Truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since before you everything faints and fails. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag at pagbabagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumama kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at iadya kami sa iyong paghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasang tumuklas na mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawaksan ang mga bakuna, ang pandemya sa aming bayan at buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan, maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ang kapayapaang walang hanggan sa mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng mga biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa mga pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang mga krisis na ito, lumago sa kabanalan at pagbalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na bubuhay naghaharing kasama mo, ang Espiritu Santong Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at iadya mo kami sa lahat ng kasamahang maluhating pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, magpapagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Fernandez. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo muna po para sa ilang mga paalala. We invite everyone to join our Station of the Cross every Friday at 5:15 p.m. this season of Lent. This is open to the public and live stream.
We also have our Station of the Cross in open air outside the shrine, which is also open to the public. The seminarians of Christ the King Mission Seminary are having their in-house apostolate as a replacement for their mission outside with the poor and the marginalized as precaution and safety against the COVID-19. As a fruit of their hard work, they have grown ornaments plants as stress relievers and which will ease your boredom in this time of pandemic. They also have collected spiritual reading books, imprinted shirts, and marinated bangus. They will be available outside the shrine. Every item that will be sold is a big help for the formation of the seminarians. Thank you and God bless. Hashtag help a seminarian. Hashtag support SVT mission. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas ng Panginoon. Manaming mapagpala, lingapin mo ang iyong sambayan ng Kristiyano, narito ngayon sa iyong mahal na harapan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo, na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan hanggang sa kamatayan sa krus. Siya ay mamatay, ngunit ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal at mapakapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.